walang mangyayari sa'yo. Pag oras na may gumalaw sa'yo, siya ang unang aarestuhin namin, siyang person of interest. So sumagot naman po si Ginoong Gonzales. Sandali lang ha, Apo, balikan sige ko lang po. yung sabi mo, nagbayad ka? Hayun na nga no, mga kababayan, dito sa video ito mapapanood po natin ang paghaharap nitong si Mr. Willie Gonzales at yung biker na nakaalitan niya sa hearing sa Senado. Kaugnay nga dyan sa nangyaring insidente sa panunutok ng armas nitong si Mr. Gonzales sa isang biker. Pero bago po natin panoorin yung buong pagsasalaysay noong biker kung anong ginawa sa kanya nitong si Mr. Gonzales. Kung bago lang po kayo sa PH Trending, like ng ating video at pasubscribe naman para lagi po kayong updated. Hayun na nga no, mga kababayan, puro kahihiyan po ang inabot nitong si Mr. Willie Gonzales sa pagsasalaysay noong biker na nakaalitan niya. Dito sa video na to mga kababayan, sigurado po ay maglulumo po kayo sa sinapit nitong biker na to. Huwag na natin patagalin to mga kababayan. Ito na po ang buong video. Thank you, Comsec. Mr. Willie Gonzales. Thank you for coming over. Your Honor. As of yesterday, alam ko, hindi ka raw darating dahil meron kang sakit. At you are advised to rest ng doktor mo. Opo. Pero pinili. Buti naman dumating ka, huwag ka mag-alala. Opo. Maraming salamat. Hindi ka mamamatay dito. Maraming salamat Kahit po, ano Your sakit mo, Honor. hindi ka mamamatay dito. Bumulot ka pa nga ng baril. Kaya mo yan, huwag ka mag-alala. May doktor tayo dito ha. Pag ikaw ay magsabi ka, kung medyo tumaas na yung dugo mo or pakiramdam mo. Kung, Juan, ready yung doktor ha, sabihin mo, mag-standby ng doktor dito. Ha? So huwag ka mag-alala. Maraming salamat po, Your Honor. Kala ko hindi ka na magdating. Thank you. From here, let us begin with the presentation ng mga resource persons. Unahin natin muna yung the person himself, the biker himself, Alan Banjola. Please enlighten us what really transpired. Upo ka lang. Lahat from beginning to end up to this moment. Bakit bigla kang andito ngayon? Kasi ang alam ko, ayaw mo nang magpakita at andito ka ngayon. So, from the very beginning, ikwento mo. Para klaro, tanggalin mo lang muna yung kwan. Wala naman tayong COVID siguro dito. Tanggalin mo lang, tapos para maklaro yung audio mo. Go ahead, you have the floor. Sige po. Good morning po sa inyong lahat na nandito po ngayon, lalo na po sa inyo, mga Your Honor. Actually po, medyo kinakabahan ako kasi first time po mangyari sa akin na mapunta sa ganitong sitwasyon. Lalo pong relax ka lang. Nung makita ko po yung anak ko dito na hindi ko alam na pupunta pala dito. So, ganun pa man po, sasagutin ko po kung ano man yung inyong tatanong sa akin sa abot po ng aking makakaya. Maraming salamat po. Yes, ikwento mo na lang. Hindi nangyari kita tanungin. From the start, paano nangyari lahat yan, ha? Sige po. Nangyari po kasi to ng August 8 po. Sa yung kaalaman, ha? Ito, yung totoo lang po talaga. Nangyari po ito ng August 8. Oo, kasi pag hindi ka magsabi ng totoo dito, alam mo na, wow, the consequences, nangyari diba? po ito August 8. Sabi mo na totoo. Pauwi na po ako galing trabaho. Habang binabaybay ko po yung welcome rotonda, paangat po yun, nasa loob po ako ng bike lane. Bigla po may pumasok na isang kotse. Ayun. So ang ginawa ko po, dahil maliit na po yung linya, bumaba po muna ako. Pumasok sa bike lane. Opo, nandun na po siya sa bike lane. Okay. So bumaba po muna ako doon sa parking side ng South Asia College. Inunahan ko po siya. Kasi wala na pong space para po ma-occupy ko yung bike lane. Dahil nga bisikleta lang po ako, naabutan pa rin po ako ng bike. So nang time po na yun, nagit-git na po ako sa gilid sa loob ng bike lane. So wala po akong choice kasi pag hindi ko po tinapik yung kotse niya, either matumba ako sa kotse niya, masagasaan po ako, o mabagsakan ko yung mga pasero na nag-aabang ng sasakyan. So pagdating po dun sa unahan, huminto po si Ginoong Gonzales. So dahil papunta po siya ng Erod, ako noon papunta ng Quezon Avenue, nagtapat po kami dalawa. In short, hindi mo nabangga yung likuran ng sasakyan niya. Nasa loob po ako ng bike lane, Your Honor. Hindi nga. Ang tanong ko, hindi po. Hindi yung nag-sudden brake siya, binangga mo Hindi siya. kasi kung nabangga ko po siya, susubsub po ako sa Okay. salamin ng ano niya, ng Tinapik kotse po. mo.
tinapik ko po kasi Yung nasa tapik mo ba nakasira sa kotse? Na yupi yung kotse dahil tapik mo? maliit lang po yung kamay ko, Your Honor. Siguro naman hindi ko kayang yupiin yun. So walang yupi. Wala po, nandun po ako sa loob ng bike lane. So paglabas po, nagkatapat kami. So nakita ko nga, medyo may edad na si Ginoong Gonzales. Medyo siguro, dahil na rin po sa traffic, medyo pagod na rin, uminit na rin po siguro ang ulo niya. So ako naman po, hindi ko na po siya pinansin kasi parang tatay ko na rin po eh. Dumiretso na po ako. Dahil doon po sa kanto ng Welcome Rotonda, may mga lumiliko pong sasakyan na galing E. Rodriguez saka mga sumasakay po ng mga pasahero. Lumabas po muna ako konti ng bike lane kasi hindi po ako makakapasok eh. Tiyempo naman po, nang pabalik na ako ng bike lane, doon na po pumasok si Ginoong Gonzales. Doon na po niya, nangyari po yung kinat na po niya ako at nabangga ko na yung gilid ng kotse po niya. Before that, wala kayong sagutan? Yung una, yung Hindi ko na pagtapik po mo? sinagot pagbaba niya? hindi ko na po si Ginoong Gonzales kasi nga alam ko mainit na po ang ulo. Paano mo masabing mainit ang ulo? Anong Kasi pinagsasabi iba na niya? po yung itsura niya po eh. So, Alam mo may galit na po talaga sa mukha niya. Siguro dahil na rin po sa pagod, dahil sa edad na rin po. ikaw hindi ka rin nagalit? Hindi po ako nagalit, sir. Hindi mo Kasi siya minura? nang nakita ko po siya nagalit, wala rin pong mangyayari pag kinausap ko siya. Dahil ang taong galit po, pag kinausap niyo, sigurado, walang patutunguhan yung usapan niyo po. Yeah, eh. wait, Mr. Senator Chairman, Jimmy. with your permission, tanong ko lang gaano kalakas yung iyong pagtapik sa kotse? Ang tapik ko lang po, parang normal. Medyo may kalakas. Kasi sa totoo lang, Hindi, kasi sa isang interview mo, na amin mo na nangyaring may natapik mo, gaano kalakas na? Kasi, Mr. Chair, paglabas si Mr. Gonzales, mainit ang ulo eh. So gusto ko lang yung malaman. tapik ko na, siguro nakatatlong ko sa kanya po, pokpok na gano'n sa gilid. Kasi para makaut ko po yung attention niya na, nagigit-git mo na ako. So doon po, nandun na po kami sa kanto ng Kitanlad, doon na po nangyari, nabangga ko na yung gilid ng kotse niya kasi alanganin na po, talagang padiretso na po ako eh. So ang nangyari po doon, lumabas na po si Mr. Gonzales, si Ginoong Gonzales, tapos yun nga po, bigla niya akong sinapok ngayon, nasa lubong ko rin ng helmet. Normal lang naman po siguro sa atin na kahit sino pong sapokin sa atin, magre-react po talaga. So doon na po nangyari, kinasaan niya ako ng barel, na bumunot siya. So after po noon, nagano po kami sa hinila niya po yung bisikleta ko kasi akala niya tatakas po ako eh. May pumagit na po sa aming siklista. Sabi ng siklista, wag naman ganun. So sabi ng tatawag tayo ng polis. Doon na rin po nag-second motion si Ginoong Gonzales. O sige, tumawag ka ng polis. So habang dinala po namin yung bisikleta ko sa gilid, meron pong gwardiya doon. Sabi sa akin ng gwardiya, huwag ka nang sumagot kasi may barel. Ayun. So pagdating po ng siklista, may dumating na rin po yung mga polis. Pagdating po ng polis, pinakalma niya po yung sitwasyon. Po doon, tinanong po kami ng polis ko anong nangyari. Tapos sinabi niya po yung side niya, sinabi ko naman sa akin. Binigyan din po ako ng payo ng polis doon, ni Seradan. Sabi niya, susunod, huwag kang basta-basta tatapik ng kotse kasi hindi natin alam baka yung mga taong ganyan may pinagdadaanan, mainit yung ulo. So siguro, baka na-tsempo lang na sa kanya ka na So ako naman po, inamin kay Seradan, sabi ko, talagang nagit-git lang po ako, Sir Kako. Matagal na po ako nagbabike, may 10 taon na. Pumupunta pa ako ng Makati, Paranaque, binabike ko lang po yan. So, sabi ko, talagang first time kong ginawa, tumapik ng kotse. Kasi, maski sa akin po yun, nagmamaneo din po ako. Pag tinapik, magagalit din po ako. So, sabi ni Ginoong Seradan, sabi niya, hindi namin pwede arestuhin si Ginoong Gonzales. Wala naman kami nakitang baril eh. So ganito na lang, sabi tatawag tayo sa traffic sector para maayos to at magawa ng incident. Hindi mo sinabi na may baril? Sinabi ko po sa kanya, Tapos ano sabi ng polis? wala naman po silang nakitang baril, sir eh. Wala silang nakitang baril. Opo, pagdating po nila, Sinumbong mo. Kasi sinumbong may ko. baril yan. Opo. Kinasahan ako. Opo, pero sabi nga nila, wala po silang nakitang baril, kaya hindi po nila pwedeng arrestuin First, si Adan. Gonzales. Adan. Yung Adan. Ha? Hindi ba inimbitahan lahat dito na involved? Sige, continue. So yun po, nang tumawag po si Seradan sa traffic sector, siguro mga 30 minutes, dumating na po si Sir Rasay. Galing pa po sa isang responde sa traffic incident. So tinanong niya, anong nangyari? Sabi ko, yun nga, ginit-git pa ako ni Ginoong Gonzales, nabangga ko siya, yun na po na may baril siya. So sabi niya, ba't wala ka sa bike lane? Sabi ko na lumabas ako kasi kinat niya ako.
So sabi ko may baril siya. Eh hindi naman po kasi nakita ni Sarasay. Sabi ko may CCTV naman po kako para makita nyo rin yung totoo. So doon po nangyari na pumunta po kami ng barangay. Doon na po nakuha na nagsasalita po ako doon sa CCTV kasi kako ayun may baril. Pagkatapos po noon, sinakay po ako ni Sarasay, pumunta po kami ng traffic sector sa Kamuning. Pagdating po ng Kamuning, yung that time po kasi maraming traffic incident na nangyari, marami pong tao doon, nakapila kami. So, dinala muna po kami doon sa pinaka-head, yun nga po, pinanood yung video. So, sabi nga, anong plano nyo? So, that time po, medyo mainit para yung ulo namin. Sabi ko, magdidemanda ako, pareho kami magdidemanda. So, yun nga, inano. Tapos, ang nangyari po noon, naghintay po kami na gawin yung report po. So dahil na siguro mga pang-apat po kami, natagalan po kami doon sa traffic sector. Pagkatapos po doon, ng traffic sector, inalam po nila kung saan yung nakakasakop na police station po. Yun nga po yung Galas. So tinawag po nila doon sa Galas station, sinundo po kami. Pagdating po doon sa ng mga kapulisan po natin sa traffic sector, pinasakay na po nila kami sa mobile. Actually po, pag galing po dun sa traffic sector, may isang barangay na, kasapi ng barangay na nag-a-assist po sa akin nakamotor. Hanggang sa nakarating po kami ng Galas Station. Pagdating po dun sa Galas Station, tinanong po kami ng kapulisan kung ano nangyari. Ayun. Yun nga po na nagkaroon kami ng tapos natutukan ng barel. So sabi ko doon kay Sir Kako, doon po nangyari sa Welcome Rotonda. Sabi ko, pwede natin check baka may CCTV. So wala rin po kasing idea ang kapulisan natin that time. Sabi niya, sige, punta tayo doon. Tingnan natin kung meron tayong makikita ng CCTV para makita natin kung paano nagsimula. So pagpunta po namin doon, chinek naman po nila lahat yung CCTV po sa area na yon. Lalo na po doon sa ng Southeast Asia College. Yun nga lang po, mayroong CCTV. Ang problema, sira po. At meron doon sa kabila naman po, sa isang establishmento, hindi naman po gumagana. So pagkatapos po doon, dahil wala naman, bumalik na po kami ng Galas Station. Bago po kami bumalik, dumaan po muna si Sir sa barangay Don Manuel. May binigay pong papel. So bumalik na po kami ng Galas Station. Pagbalik po namin ng Galas Station, abang may ginagawa si Sir doon sa niya na sinusulat, pag-isip-isip ko kako, malaking abala na sa akin to eh. Unang-una, walang kasama yung mga anak ko sa bahay. Wala yung misis ko po. So naisip ko naman po, kako, wala namang mawawala sa akin kung magpapakumbaba ako, kako. Total, wala namang nangyari sa akin. So kinausap ko po yung si officer, yung sa investigador po, kako, Sir, magkano bang babayaran ng yung mga nadadami sa kotse na ganyan? Sabi ko, wala kasi akong idea eh. Sabi naman niya ng gano'n. Anong damage pala nung kotse niya? Yung nagasgasan ko po sa gilid, yung tinamaan ng handle ko. So gilid niya. Opo. Hindi yung sa Mahaba tapik, po kasi hindi yun. sa tapik. Hindi po, mahaba po yun eh. Mula po doon sa puno hanggang doon sa driver's side po. Okay. So sabi ko doon kay Sir, sabi niya, usually sa Banawi, mga 2.5 siguro, ganyan. Sabi niya, Sir, ganito na lang po ako. Kausapin niyo na lang po si Ginoong Gonzales, pwede ko naman bayaran yung na-damage ko. Sabi ko, pwede kami mag-usap, tawagin niyo po, mag-usap kami yung lalaki sa lalaki. So nga po, siguro dahil nag-subside na rin yung galit ni Ginoong Gonzales, nagharap po kami dalawa. So sinabi ko sa kanya, Sir, kako, kung ano may na-damage sa kotse nyo, babayaran ko yan. Pero hindi cash, kako. Hulugan kung gusto nyo. Doon nga po, siguro napag-isip din ng Ginoong Gonzales na seryoso naman pa ako sa sinasabi ko. Sabi ko, Sir, may 800 ako. Itong 500, ibibigay ko in good faith. Sabi ko, paunang bayad doon sa na-damage ko. Ngayon, kung may problema po doon, iiwan ko yung number, tawagan niyo po ako. Hindi ko po tatakbuhan yung responsibilidad ko. So doon naman po sa portion na yon, humingi din po ng pasensya sa akin si Ginoong Gonzales. Sabi niya, pasensya ka na kasi pag rush hour, di natin maiwasan, may napapasok kami sa bike lane. So pasensya ka na doon sa nagawa ko. So doon po nangyari, nang nagkasundo kami, nagkamay po kami. Ako, wala na po akong galit sa kanya eh. Napatawad ko na po siya. So nagkamay kami, nagyakapan. Tapos ang isa pong inano ko doon sa pulis, kako, Sir, isa lang concern ko. Kasi papadyak pa po ako pauwi. Galing to ng Welcome Rotonda hanggang Caloocan. Sabi ko, paano po yung safety ko? So ang sabi po ni Sir, sabi niya, huwag kang mag-alala. Bakit ka? Akala ko ba nagkaayusan kayo?
nagkabalikan kayo ng loob. Oh, hindi eh. Kamayan pa Hindi, kayo. bago po kami nangyari, sir, inano ko muna yung safety ko po, sir eh. So, before kayo Opo. Tama yun. nagkamayan, Opo. bago kayo nagreglo, nagtanong ka. Opo, yun Alam nga- ko after na. Hindi po. Sabi ko, paano po yung safety ko? Sabi ni sir, yung sa investigador, walang mangyayari sa'yo. Pag oras na may gumalaw sa'yo, siya ang unang aarestuin namin. Siya ang person of interest. So, sumagot naman po si Ginoong Gonzales. Sandali lang ha, balikan sige ko lang po. yung sabi mo, nagbayad ka? Yun po yung good faith ang pagkabigay ko sa kanya, Your Kano? Honor, 500. Kasi nung una, ayaw nga niya tanggapin. Sabi, ba't di na lang 800? Sabi ko, sir, pangkain ko po yung 300 matitira kasi nagugutom na ako, nanginginig na ako sa gutom ka ako. Sigurado ka? In good faith na gusto. Opo, binigay ko po yung Bigay Your mo lang. Honor. Kasi Ayaw niya tanggapin? nung una po, kaso nang huli, nakumbinsi ko na rin po. Okay. Sabi ko, hindi ko naman tatakban yung responsibilidad ko kako sa nagasgas, yung na-damage ko sa kotse mo. Babayaran ko yan, kaya iniwan ko po yung yung cellphone number ko po. So nang nagbitaw Okay. naman po si Ginoong Gonzales na walang mangyayari sa akin, doon na po na nagkamay na po kami. Niyakap ko po siya kasi wala naman po, okay na po sa akin yun eh. Nagpakumbaba na po ako. So doon nga po sa portion na yon, pati yung anak niya, kinamayan ko kasi sabi ko walang samaan ng loob. Ayaw ko magtanim pa yun ng samaan ng loob kasi nagayos na kami. So after nun po, umalis na po sila, kinuha ko yung bike. Pag alis ko po, tinawag pa ako po ng isang pulis na investigador. Sabi niya, sir, ba't kain muna tayo o magkape kasi malayo pa papadyakin mo, madaling araw na. Yun nga lang po, iniisip ko yung anak ko dahil walang kasama. Hindi ko na po napagbigyan yung imbitasyon niya. Kaya doon na po, umuwi na po ako ng that time po. Doon po nagtapos yung lahat. Grabe. Your Ah, Honor. Chair, pwede ko lang i-clarify yung kay... Yeah. Sir, Apa, Your clarify Honor. ko lang yung sinabi mo dun kay sa police officer Adan, no? So Apa. nung sinabi niyang walang barel, hindi niya tinanong si Mr. Gonzales, may baril ka ba o hindi? Tinanong niya po, yun lang po hindi ko po alam kung ano yun. Kasi malayo na po distansya namin dahil pareho nga po kaming mainit. Sa'yo, hindi niya tinanong kung meron witness o hindi. Yung witness po sa barrel. Actually po, maraming witness doon kung tatanungin. Ba't tinanong ba ng police? Tinanong po ako ng pulis, kako maraming tao doon, saka ako may CCTV naman kako. Tapos hindi niya tinanong yung mga witnesses. That time po kasi nagsialisan na po yung yung mga motorista, yung mga nakikiosyoso doon nagsialisan na po, kami na lang Yeah. ang nando po. Paki-describe. So kung ako yung police at sinabi ko nga, paano yung pre? Walang hindi ko nakita yung barel. So sinabi mo, anong sagot mo sa kanya? May mga witnesses may CCTV? Yun nga po ang sagot niya, wala po silang nakitang barel kay Ginoong Gonzales po. So, hindi po nila pwedeng arestuin kasi nga wala nga po sila, yung barel nga po. But prines mo ba yung issue na, hindi sir, meron, may mga witnesses nga. Kasi like, Sinabi ko naman po, kaso nga lang, wala po talaga silang nakita Yeah. that time. the reason, Mr. Chair, just for the record, no? Kasi ang mga nagmalasakit sa iyo, yung mga nag-social media, nakakapanood kasi ng TV yan eh. Opo. And usually, if you watch police shows, and of course, they emphasize the best in policemen, di ba? Opo. Talagang nag-iimbestiga. It's common pagka may aksidente na meron nagrereklamo na, boss, ba't hindi mo imbestigahan pa ng konti? Kasi katulad nung sinabi mo, yung security guard na nagsabi sa yung huwag kang lumaban kasi may barel. So kung yun nakausap niya at may barel, di ba? Siguro po yung security guard ayaw din po siguro makialam dun sa issue na yung Anyway, pumasok na baka dun we sa can pursue that later on, Mr. Chair. Just note lang na I'm not judging si Police Officer Adan as of now, no? Opo, opo. But yun nga yung pag napapanood ng tao sa TV na bakit sila pagka ganun? Talagang grabe mag-imbestiga bago bitawan. In your case kasi, parang binitawan ka agad na, sige, wala kaming nakitang barel, so, Ayun. di ba? If I'm not mistaken, Attorney Fortun, di ba? Crime has just been committed. Di ba? So, yeah, anyway, we can pursue that later pag ikaw na ang magsasalita. Thank you. Thank you, Your Honor. General Torre, si Adan ba is taga-traffic ng Kamuning? Radan, sir, I think is first responder from Galas Station 11. Galas Station. Okay. Sino taga-Galas dyan? Ikaw ang Grabe, commander kawawa doon? tong si biker. Tawagan mo si Adan. Malapit na naman yung Galas. Sir, kaya, sir. Papuntahin dito. Kaya. Ha? At saka yung sino pa yung isa? Galas, Hindi ko po
na May sinabi ka pangalan kanina. Rasay. Rasay, tao mo rin? sa traffic sector po siya. Traffic, hindi ka, Rasay? Okay, sige. Tawagan mo ngayon ha. Sabihin mo, humabol siya dito. Hintayin ko siya. Ha? Okay, thank you, thank you. Sige pa, meron ka pang sabihin? Wala na po, Your Honor. Yun. Ayun na nga no, mga kababayan, sa pagharap nitong si Gonzales at itong si Biker, talagang kita na nakawawa itong si Biker, no? So always, paki-comment po sa baba kung ano masasabi nyo, dapat na bang repasuhin yung mga batas natin kaugnay dyan sa mga bike lane na yan at yung mga ipapatayong daan, dapat na ba talaga lagyan ng bike lane lahat? Ingat po kayong lahat. Mahal natin ang Pilipinas.